Gandang umaga po sa bawat isa. Yan talaga po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon at magkaroon po tayo ng katahimikan kung saan maaari tayong dumulog sa Panginoon at talaga ang ating mga sarili sa Kanya na maging karapat-dapat sa paglapit, sa pagsamba at pakikibahagi sa banal na gawain ito. Yung pong ating mga cellphone, pakilagay po sa silent mode. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa loob ng isang linggo na pinatunayan ng Diyos ang kanyang kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man yung ating pinagdaanan, ano man yung ating mga kinaharap, ang Diyos ay hindi nagpabaya. Kaya naman tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa loob ng isang linggo. At bilang pagpapasalamat sa Diyos, ating ding kilalanin muna, yun pong mga nagdiwang ng may birthday. Noong pong January 21, si Ate Elvira Mendoza ng ABCF. At kayong pong araw na ito, January 25, ay birthday po ng aming pangalawang anak, si Marie Gabriel Medrano. At ganun din, ang mga nagdiwang ng anniversary, si Mr. and Mrs. Pio and Beth Pasqua, tama? No, ng ABCF. Ang pagsamba ang natatanging tugon natin sa Diyos na manlilikha. Sabi po sa Isaiah chapter 66 verse 1 and 2, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan, at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klasing bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klasing lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng mga bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi sa mga may takot sa utos ko'y sumusunod. Ang tungkulin natin bilang mga nilikha ay ang sambahin siya na naaayon sa kanyang nais at kalooban. Sabi ng Roma chapter 12, 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo ng pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sa makatuwid, mga kapatid,
ang ating pong pagsamba sa Diyos ay nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos. Katulad po ng ating tema sa taong 2026, a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Welcome po sa bawat isa sa atin sa ating pong sama-samang pagsamba. Purihin po ang ating Panginoon sa mga paalala ng Kanyang salita. Ngayon pong umaga, ating ihanda ang ating mga sarili sa pagsamba at paglapit natin sa Panginoon. Tayo po ay sama-samang umawit. Diyos, batid mo ang laman ng puso kong ito. Di ko kayang itago, pagkat lahat ay nakikita mo. Diyos, ako'y siyasatin mo, nagsusumamo ako ngayon sa'yo. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Nilikha para ika'y parangalan. Biyaya mong buhay nais kong ialay. O Diyos, ako'y lagi mong gabayan. O Diyos, batid mo ang laman ng puso kong ito. Kayang itago, pagkat lahat ay nakikita mo. O Diyos, ako'y siyasatin mo, nagsusumamo ako ngayon sa'yo. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Nilikha para ika'y parangalan. Biyaya mong buhay nais kong ialay. O Diyos, ako'y lagi mong gabayan. Tayo po lahat ay tumayo. Nilikha para ika'y parangalan. Biyaya mong buhay nais kong ialay. O Diyos, ako'y lagi mong gabayan. O Diyos, batid mo. Ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh papurihan, purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang sakit ginagamu't niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili, ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko'y lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Sabay-sabay po natin bigkasin ang samba. Ready? And sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming malilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa spirito at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami nagpapasalamat, patuloy na nagpupuri dahil po sa iyong pag-ibig, ikay Diyos na mahabagin, at sa kabila po ng aming pagiging makasalanan, kami iyong patuloy na pinatawad dahil sa aming Panginoong Hesukristo. At sa umaga pong ito na kung saan sa ika-4 na linggo para po sa buwang ito ng Enero, nais po namin pasalamatan ka sa buong isang linggong nakalipas. Tunay nga po na sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming pong mga buhay, pinatutunayan mo po kung gaano kakabuti sa amin, kung gaano mo po kami iniibig, sa kabila na aming pong mga kahinaan. At sa umagang ito, wala po kami ibang nais, kundi ikay matanghal, ikay maparangalan. Sa pamagitan po na yung mga awit, sa mensahe na yung mga salita na mahayag, patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman, tinatalaga po namin ang bawat sandali ng aming pong pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Atin pong patuloy na itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Siya ang ating nag-iisang lakas at kanlungan. Lakas natit kanlungan kung may kaguluhan. Di dapat na matakot, mundo'y mayanig man. Kahit bundok at dagat, mabuwal magimbal, pag sa banal mong templo, ligaya'y kakamtan. Kagalakan na tunay ay nararanasan sa tahanan ng Diyos na makapangyarihan. Bansa at kaharian, pawang mapaparang. Diyos ni Jacob ang ating
walang dulang. Masdan siya na lating maluwalating Diyos. Lahat ng digmaan ay siya ang tatapos. Mundo'y mapapayapa at babangkang lubos. Siya ang dakilang hari, ito'y ating palos. Dagat man ay isang utos ni Jesus, alon ay titigil, at sa ganon ding tinig, bansa'y walang laban. Diyos na sumasa atin ngayon at kailanman. Amen. Dahil lamang sa biyaya ng ating Diyos kung bakit po tayo naririto ngayong umaga. Kaya ibigay po natin sa Diyos ang pinakamataas na pagsamba. Sa'yo, O Diyos, kung kaya kami nangaligtas. Pag-ibig mo't pagmamahal aming naramdaman. Dahil sa'yo, O Diyos, kung kaya kami maligaya. Wala nang pagsidlan, kasiyahang nadarama. Dakila ka, O Diyos, tunay kang Panginoon. Makapangyarihan at banal ang iyong pangalan. Tunay kang mapagpala, tunay kang kaibigan, Panginoong tapat magpakailanman. Itong makasalanay tinubos mo sa pamamagitan ng iyong anak na ipinako sa krus. Walang nang hihigit pa sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, Diyos ng kataas-taasan. Dakila ka, O Diyos, tunay kang Panginoon. Makapangyarihan at banal ang iyong pangalan. Tunay kang mapagpalat, tunay kang kaibigan,
Panginoon, tapat magpakailanman. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tunay kang kaibigan, Panginoon, tapat magpakailanman. Sa Diyos po natin ibalik ang pinakamataas na pagpapalala. Ngayon naman po, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Jeremiah 17, 5-8. Jeremiah 17, 5-8. Subaybayan nyo na lamang po, ako na po ang babasa. Kay Yahweh lamang magtiwala. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumutubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat at patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa din itong mamumunga. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dadako po tayo sa pagkakaloob at bilang paghahanda, sabay-sabay po natin bigkasin ang ako'y isang katiwala. Ready? End. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisistahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Habang iniipon po ang ating mga offering, muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Bagyo sa buhay mo'y dumadalaw at ang pag-asa'y waring napaparang. Pagpapala ng Diyos ay bilangin mo, sisiglang muli ang iyong espiritu. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat pala na makakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. May tinitiis ka bang karamdaman? Puso mo bang pasan ay may kabigatan? Pagpapala ng Ama ay bilangin, puso mo'y mapupuspos ng awitin.
makakamit kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung iba'y nagtatamasa ng yaman at ika'y nagdarahop magkaminsan, tandaang higit ang kayamanan mo na ipinangako ni Jesu Kristo. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat pala na makakamit kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung mabibigat ang suliranin mo, Diyos na may hindi lumalayo sa'yo. Angheles ng Diyos sa'yo ay tutulong dahil sa mahal ka ng Panginoon. Bawat pala na makakamit kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo. Awitin po natin ang awit ng pasasalamat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang lahat ng narito sa lupa ay mula sa inyo at tanging sa inyo lamang. Maging ang lahat po ng aming tinataglay ay mula po sa inyong biyaya at habag. Kaya't marapat lamang po na kami ay magsulit sa inyo ng may katapatan at kagalakan. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming munting handog, naway magamit ang mga salaping ito ng nangaayon sa inyong kalooban para sa ikauunlad ng inyong mga gawain. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng naghandog, maging ang mga hindi nakapaghandog. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay alay namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili pong nakatayo. Ay, pwede na. Para sa salita ng Panginoon. Thank you, Kuya Lester. Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit. At ako po ang babasa, subaybayan niyo po sa inyong mga sariling sipi ng Biblia. Muli po, Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 1. Babasahin ko po ito. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y makakaupo na. Magandang umaga po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Kumusta po yung inyong isang linggo?
Napakabilis kong lumipas ang panahon, tapos na ang January. Parang kailan lang tayo Christmas, Thanksgiving. Pero ngayon, last week na, last Sunday na ng January. Napakabilis po, ano? Ang tanong po sa bawat isa sa atin, paano po natin ginugol yung mga nagdaang linggong iyon? Ano po? Ginugol ba natin ito para sa kaluguran ng ating Panginoon? O tayo abalang-abala sa ibang mga bagay? Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa ganitong mga gawain. Ang pagsamba po natin ngayong umaga ay para sa atin na mga binanal o binabanal. Nagkakaisa tayo upang bigyan ng kaluguran lamang ang Diyos na siyang tumawag sa atin. Kung kaya maliwanag sa atin ang pagsambang ito ay hindi para sa ating kaluguran o kasiyahan, kundi para sa Kanya lamang. Gaya po ng ating sinasambit sa ating confession kanina doon sa samba. Bahagi ng ating pagsamba ngayong umaga ay yung pag-aaral po ng Kanyang salita kung saan ito po yung pinaka-tampok. Kapag ipinapangaral po ang Kanyang mga salita, dalawa lamang po ang magiging tugon ng isang tao. Kung siya ay tupa, pakikinggan niya ang tawag ng kanyang dakilang pastol at susundin niya ito. Ngunit kung ang isang tao ay kambing, kahit gaano pakaliwanag ang tawag ng dakilang pastol, hindi po tutugon at ito ay kanyang babaliwalain. Katulad po ng ating pag-aaralan ngayong umaga, kung saan may dalawang uri lamang po ng tao sa mundong ito. Isang matuwid at isang masama. Isang pinagpala at isang mapapahamak. Sa oras na ito bilang paghahanda sa ating pakikinig ng Kanyang mga salita, manalangin po tayo. Maraming salamat po sa pribilehyo, aming Ama, sa umagang ito na kami sama-samang nakakasamba sa iyo. Salamat nga po sa oras na ito, malaya naming maririnig ang inyong mga salita. Dalangin ko po, una, ako na inyong lingkod na siya magbabahagi nito. Bigyan niyo po ako ng pusong may patuloy na pagpapakumbaba at pagpapasakop sa banal na Espiritu na siya mangunguna sa akin, Panginoon. Na sa lahat ng aking sasabihin, salita mo, Panginoon. Lahat ng gusto niyong iparating sa inyong kawan, nawa po ito po yung aking masambit. Tulungan niyo rin po ang bawat isa na nakikinig ngayon ng aking mga kapatid na tumugon sa inyong mga salita, Panginoon. Tunay nga pong wala sa aking kapangyarihan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan niyo nga po sa aming pakikinig ng inyong mga salita na tunay kaming kumilala at patuloy na sumamba sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipapatuloy po yung ating tema sa taong ito, yung a community committed to God's word, God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Tinatawagan po ang komunidad na ito na magtalaga ng ating mga sarili, lahat po tayo, hindi lang po yung mga leaders, na magtalaga sa katotohanan ng kanyang mga salita, lumalakad ng may kapakumbabaan, at may pagnanais talaga na masunod ang kalooban ng Diyos. Yun po yung ating tema at yun po yung ating goal bilang isang komunidad. Noong pong nakaraang taon, atin pong pinag-aralan kung paano ang Diyos na soberano, makapangyarihan sa lahat, ay may kapamahalaan sa atin. Siya po ay kumikilos sa atin kung paano tayo makakatugon, makakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Sa ganang atin po, wala po tayong magagawa. Hindi sapat ang ating karunungan, ang ating lakas. Hindi po natin magagawang mabigyan ng lugod ang Diyos, kundi lamang sa Kanyang pagkilos. At dahil po dito, sa taong ito, ano naman yung ating magiging tugon sa Kanya?
bilang pagpapatuloy din po ng ating pag-aaral sa taon na ito. Ano po yon? Na tayo ay patuloy na magtalaga ng ating mga sarili, gaya po ng binabanggit ko kanina, sa katotohanan, hindi po sa kasinungalingan. Patuloy na paglakad ng may kapangkumbabaan, hindi kayabangan. Nandun yung pagnanais natin, nandun yung kagustuhan natin, hindi lang malaman ng katotohanan. Opo, maganda po yun. Pero hindi lang po yun. No. Hindi lang po na malaman natin na ang Diyos ay kumikilos sa atin, kundi nandun yung pagnanais natin, intentional. Sasadyain natin, gugustuhin natin. Yan, sa ibang salin po sa Tagalog ng pursuit ay paghangad. Talagang hindi ito yung mag-iintay ka lang. Pagpapakita ito na meron tayong dapat gawin, na italaga natin ang ating mga sarili na patuloy na alamin ang katotohanan at tayo ay may pagtatalaga ng ating mga sarili at paninindigan. Hindi lang ikaw, maging ang ating pamilya at maging ang ating buong komunidad. Isang buhay na hindi lang ninanais magbigay ng kaluguran sa Diyos, kundi ninanais po natin talaga ay ang Diyos. Yan, para naman po sa ating team verse, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ito po'y na-expose na nung nakaraang linggo sa pangunguna po ng ating Pastor Marlon. Muli ko pong babanggitin yung ating team verse na ito nga po yung ating matatagpuan sa Isaiah 66 verse 1 and 2. Sabi doon, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirahan? Ito po yung sabi sa verse 2. Sa lahat ng bagay ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sa mga may takot sa utos ko'y sumusunod. Makikita natin sa talata na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na hindi niya pag-aari, walang bagay na hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan. Walang bagay na hindi saklaw ng kanyang kapamahalaan. Kaya ang tanong sa tao, ano ang may bibigay mo sa akin? Lahat ng bagay ay akin. Walang bagay na hindi ko pag-aari, lahat ay akin. Meron ba talaga tayong maibibigay sa Diyos na ito? Kung saan sa Kanya ang lahat. Meron ka ba talagang may pagmamalaki sa Kanya? Meron ba tayong may pagmamayabang? Meron po ba? Pero ano po ang sabi sa talata, doon sa verse 2? Sa kabila po na Kanya ang lahat ng bagay, ito ang hinahanap niya sa akin at sa iyo. Ito yung buhay na ninanais ng Diyos para sa atin. Ito yung buhay na kinalulugdan niya, nilinaw niya. Na may papakumbaba sa kanyang harapan, kinikilala ang sarili na walang magagawa at walang anumang may pagmamalaki. Mayroong tunay na pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, pagtalikod sa mga bagay na karumaldumal sa isang banal na Diyos. May banal na pagkatakot sa Kanya, panginginig sa Kanyang mga salita, at buhay na may pagtatalaga ng sarili na siya lamang ang susundin. Marami po mga Kristiyano sa panahon natin ngayon may anyo ng pagsunod. Opo, sumusunod sila, pero labag ang kalooban. May anyo ng paglilingkod, pero wala namang tunay na kagalakan. Kasi nga po, Kristiyano sa nguso, hindi naman sa puso. Masumpungan nawa tayo, gaya ng team verse natin ngayon, napakanaisin natin na makapagbigay talaga sa Kanya ng tunay at totoong kaluguran. Yun po yung ating goal. Para naman po sa buwan na ito, at ito na po yung huling linggo na ito po ay ating tatalakayin, the sovereignty of God and our commitment to His truth.
bilang pagtatalaga ng ating sarili sa katotohanan, nandun itinatalaga natin una ang ating mga sarili sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Ito yung unang hakbang upang maunawaan natin ang katotohanan, lalo na sa panahon natin ngayon na napakarami, naglipa na ang bula ang aral. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa komunidad na ito. Meron po tayong tinatawag na Berean, na kung saan tayo po ay accountable sa isa't isa, na tayo ay nagtatalaga ng ating mga sarili sa pagbabasa ng Biblia. Ito man ay personal o grupo o pamilya, na kung saan may araw na sama-samang binabasa ang Biblia. Nagpapasalamat tayo sa mga kapatid na patuloy na nagsasagawa nito, at kayo po ay encouragement sa iba pang mga kapatid. Maganda po ang mga bagay na ito, at ito din ang ating unang hakbang sa pagkatuto. Pagkaalam ng katotohanan, patuloy na pagkakilala natin sa Diyos at patuloy na pagkaunawa niya po sa katotohanan. Ngunit ang commitment natin ito hindi po natatapos lang sa pagkatuto. Tama po, maganda po yung matuto, maraming maging alam sa Biblia, napakahalaga po noon, hindi po natin inaalis yun. May pero. Hindi po yun sapat. At ito ay isa sa ating commitment. At ito ay ating paninindigan. Ito nga po. Ito din po ay ating paninindigan at ipaglalaban sa mga lihis at baluktot na aral sa ating kapanahunan. Yan po ang hamon sa bawat isa sa atin, hindi lang po sa aming mga leaders. Sapat na alam natin ang katotohanan, kung ito po ay ating paninindigan at ating ipaglalaban. Alam ang katotohanan, isinasabuhay ang katotohanan. Yun ang ating tunay na pagtatalaga, orthodoxy and orthopraxy. Alam ang katotohanan na tamang aral at pamumuhay ng ayon sa tamang aral o tamang aplikasyon. As a way po ng ating introduction sa teksto nating pag-aaralan ngayon, paano po natin tinitingnan yung pagiging mapalad? Ano po yung ating sukatan pagdating po sa pagiging mapalad? Ito ba yung mga taong walang problema sa buhay? Sa kanilang pinansyal? Walang karamdaman? Mapalad ba talaga yung walang inaalalang utang? O walang karamdaman? Minsan nga, kinukumpara pa nung iba ang kanilang sarili sa ibang tao. Ito po ang mga sinasabi. Buti na lang, hindi ako katulad ng taong ito, baon sa utang, at mukhang hindi na makakaahon. Buti hindi ako ganoon. Yun ba yung sukatan natin ng pagiging mapalad? O buti na lang, hindi ako gaya na napakaraming sakit. Mapalad ako dahil hindi ako katulad niya. Ganon po ba talaga ang ating pagtingin at ang ating panukat kapag ang pinag-uusapan ay mapalad? Hindi ba natin nakikita na yung mga tila pangit na pangyayari sa buhay natin ay ginagamit ng Diyos upang lalong mahayag ang kanyang kapangyarihan? Ang tunay po na mapalad ay hindi natin masusukat sa mga bagay na meron tayo sa mundong ito, o anumang achievements na ating ipinagmamalaki. Kung ang pag-uusapan ay ang Biblia o magiging panukat natin ay ang salita ng Diyos. At ngayon nga po na ay ating tutunghayan sa ating pag-aaral sa umagang ito. Muli ko pong babasahin ang teksto na ating pag-aaralan sa awit 1 sa version po ng Mabuting Balita, Biblia. Sabi po doon, ang tunay na kagalakan. Mapalad ang tao, hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi nakikisama sa mga kumukutya, at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay.
Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan, siya'y ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang haantungan. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Sa unang pagbasa pa lamang, maliwanag na po yung mensahe na nais iparating ng chapter na ito ng awit 1. Dito po binibigyan din ng awit 1 ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pinagpalang buhay ng matuwid at ng mapanganib na paraan ng masama. Ang pangunahing mensahe, ang tunay na kagalakan at tunay na pagpapala ay nagmumula lamang sa isang buhay na nakatuon sa batas ng Diyos, habang ang landas ng mga di maka-Diyos at rebelde sa Kanya ay humahantong sa pagkawasak. Ang pangunahing mensahe ng tekstong ito ay nagbibigay din sa soberanya ng Diyos, biyaya at pakikipagtipan ng Diyos sa Kanyang mga hinirang. Binigyan ko po ng title o topic ang ating pag-aaralan ngayong umaga na pinagpalang buhay o blessed life at buhay na isinumpa o yung cursed life. Cursed life, ano po? Makikita natin ang tunay na pinagpalang buhay ay yung ang buhay ay nagtatalaga ng sarili sa katotohanan ng kanyang mga salita. Buhay na may pagpapasakop at pagsunod sa Kanya. Sa unang bahagi atin pong titingnan yung buhay ng matuwid o nung hinirang. Ito yung buhay na tunay na pinagpala. Atin pong tingnan. Tunay na pinagpala. Ito yung buhay, una, makikita natin doon sa ating binasa. Yung tunay pong pinagpala ay yung may paghahangad at paglakad sa kabanalan. Muli kong babasahin yung verse 1, sabi po doon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Yan, yun po yung mababasa natin sa verse 1. Maliwanag po sa verse 1 na ang isang tao na nagtatalaga ng kanyang sarili sa katotohanan ay lumalakad ng may kabanalan sa tulong at biyaya ng Diyos. Sabi po sa talata, ito yung mapalad o tunay na mapalad. Siya ay may pagtanggi, pag-iwas, paglaban at paninindigan sa kung ano ang katotohanan. At nakalulugod sa Diyos gaya ng mga binanggit dito, hindi siya nakikinig sa payo ng masama. Hindi sumusunod sa kanilang halimbawa. Hindi nakikisama o nakikiayon sa kanila. Yun po yung sukatan ng Biblia pagdating sa mapalad. Hindi po yung kung ano ang meron ka dito sa mundong ito. Hindi po issue sa kanya kung may magalit o magtampo sa kanya sa pagtayo at paninindigan niya sa katotohanan. May mga mananampalataya sa panahon natin ngayon nangongompormiso. Kahiyaan daw eh. Si kumpare kasi o si kumare, hindi makatanggi. Kahit maliwanag na taliwas sa kalooban ng Diyos, iniisip o inuuna yung kahihiyan sa tao. Sa Diyos ay hindi. Hindi din issue sa kanya kung maging KJ siya sa paningin ng iba. Hindi issue kung mag-isa lang siya na tumatayo sa katotohanan. Hindi din issue kung sa pagtayo niya sa katotohanan at pamumuhay ng may kabanalan at pagsunod, kapalit nito'y buhay niya. Gaya po ng mga apostol. Hindi po yun issue sa kanya kung buhay man ang kapalit niya. Pagtayo niya sa katotohanan. Ang big issue po sa kanya ay ang kasalanan na hindi marapat sa harap ng Panginoon. At ang main concern niya ay magbigay ng kaluguran sa Diyos. Yun po yung tunay na mapalad. Yun yung goal ng taong matuwid. Yun yung kahulugan ng buhay niya. At yun yung tunay niyang
kagalakan. Ang tanong po sa bawat isa sa atin ngayon, anong buhay ang ating isinasapamuhay? Masusumpungan ba sa atin ang paglakad sa katuwiran at kabanalan ng ating Diyos? Ano ang ating buhay noon, nung wala pa kay Kristo? At ngayon na sinasabi natin meron tayong pakikiisa sa Kanya. Ang tanong po, may pagkakaiba ba? Paano tayo mag-isip, magsalita, at maging sa ating pagkilos? Mayroon ba tayong pakikibaka sa kasalanan o nakikiayon tayo o sumasakay na tayo sa kasalanan? Mayroon ba tayong paninindigan sa kung ano ang nais ng Diyos? Sa kung ano ang kanyang kalooban? Para po sa huling tanong, big issue ba talaga sa iyo ang kasalanan? O para sa iyo, wala lang. Okay lang na labagin ko at saktan ko ang kalooban ng Diyos. Concern mo ba talaga kung ano yung makakapagbigay kaluguran sa Kanya? O ang concern mo lang ay kung ano yung magpapasaya sa'yo? Gaya nga ng sinasabi ng iba, lalo na yung mga walang takot at pagkilala sa Diyos, buhay ko to, wala kayong pakialam. Gaya ng mga LGBT, ipinipilit nila yung kanilang karapatan kaysa tingnan kung ano talaga yung disenyo ng Diyos sa tao. Dahil sa kasalanan, nabubuhay sila sa kanilang kasinungalingan at pagpapanggap. Sa SBC po na hawak ko, pinag-aaralan namin yung spiritual life in practice at nandun na kami sa lesson ng Our Former Way of Life. Pagtingin sa dating uri ng buhay nung wala pa kay Kristo at ngayon na meron ng pakikiisa sa Kanya. Oo, dati tayo nasa kadiliman kagaya ng masama na tinutukoy sa verse 1. Pero dahil kay Kristo tayo'y naliwanagan at ngayon ay namumuhay sa liwanag. Ang kasalanan po matabang na sa ating panlasa. Isinusuka na natin, pinandidirihan na natin. Nakikibaka ba tayo katulad ng taong matuwid sa verse 1? O hanggang ngayon, nag-e-enjoy ka pa din sa kasalanan na iyong pang pinapangatwiranan at pinapanindigan? Mapalad ang taong nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan, ngunit kalunos-lunos ang taong masama na nagpapatuloy na namumuhay ayon dito. Mamaya makikita po natin yon. Sunod po na puntos, makikita po natin dyan, yung tunay na pinagpala ay yung may kagalakan sa kanyang mga salita. Sabi po doon sa verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ang buhay na pinagpala ay ang buhay na nagtatalaga ng sarili sa katotohanan, ay ang buhay na nagpapahalaga at may kagalakan sa kanyang mga salita. Buhay na may pagpapasakop at pagsunod dito. Mahalaga ba talaga sa atin ang salita ng Diyos o ang Biblia? O hanggang ngayon, kinatatamaran pa rin natin itong basahin at bigyang panahon? Marami tayong alibay, busy, kaya hindi magawang magbasa. Pero kapag cellphone, paggamit ng cellphone, may time. Hindi lang po time, baka day pa. Mga walang sariling CP ng Bible, pero bagong cellphone meron. Magkano lang ang Bible? Tawag po sa atin nung iba, Bible-believing Christian, pero wala namang pagpapahalaga sa Biblia. Ang tanong po sa atin, may kagalakan ba talaga tayo sa salita ng Diyos o tayo ay nauobliga lamang na magdala? Yung lagi pong pinapaalala ni Kuya Joseph. Tayo ba'y nauobliga lamang na magbasa ng Biblia? Dahil kailangan
Baka magalit si pastor, baka may masabi si kapatid. Paano tayo magtatalaga ng ating sarili sa katotohanan kung ang salita ng Diyos hindi natin alam? Hindi natin binabasa, hindi natin pinag-aaralan. Paano tayo mananindigan sa katotohanan kung ang salita ng Diyos baliwala sa ating buhay? Nakikita ba natin ang halaga ng Biblia sa ating buhay bilang mga mananampalataya? O ito ay nananatiling dekorasyon lamang sa ating mga estante o tokador na naalikabunga na dahil matagal nang hindi nabubuklat? I-check nyo po at baka inaamag na. Sabi po doon sa 2 Timoteo 3:16 and 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia patungkol sa kanyang mga salita sa Biblia. Kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kumpleto po ang Biblia para sa atin ng mga mananampalataya. Hindi na po natin kailangang umasa pa sa iba. Ang hinahanap po sa atin pagiging matapat lamang sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Sabi po doon sa verse 17, ito po yung bunga. Kapag tayo naging matapat sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ito ay salita ng Diyos para po sa atin lahat, upang tayo makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ito ay ating gabay upang hindi tayo maligaw ng landas o madaya ng kaaway. Tinuturuan tayo nito kung paano tayo magkaroon ng tunay na kagalakan sa kabila ng mga hamon sa buhay na ito. Ang tunay po na kay Kristo may pagpapahalaga sa kanyang mga salita. Ngunit ang sino man na walang pagpapahalaga dito ay maliwanag na nauutal ako. Ang maliwanag po na pagbabaliwala dito ay pagbabaliwala din sa kanya mismo. Hindi lang po yung material o literal na Biblia ang ating binabaliwala, kundi si Kristo mismo ang ating binabaliwala. Yung tunay po na hinirang, yung tunay na sa Kanya, yung salita ng Diyos, pinakamahalaga sa Kanya. Hindi po siya mabubuhay nang wala ito. Ito yung nagbubigay sa Kanya ng tunay na kagalakan para itong ginto o yaman na Kanyang iniingatan sa Kanyang puso. Para din itong pulot o gatas na sa Kanya'y nagbibigay lakas at buhay. Ito yung tunay na kagalakan ng taong matuwid na mababasa natin sa verse 2. Kagalakan niyang magbulay araw at gabi, kagalakan din niya na ito ay ipamuhay o sundin sa kanyang buhay. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa ating komunidad, meron nga po tayong pagpapahalaga at pagbabasa ng Biblia, meron tayong tinatawag na Berean. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil tinutulungan niya tayo napahalagahan ng kanyang mga salita. Buhat dito, natututo tayong lumago at tayo ay lumalago din sa pagkakakilala sa Kanya. Tumatatag at lumalago tayo spiritually. Nararanasan natin ang tunay na pagpapala at kagalakan sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. Buhat din dito, nakakasumpong tayo ng kaaliwan at tunay na pag-asa, lalo na po sa madilim na yugto ng ating buhay. Ano po, napakaraming tulong sa atin ng Biblia. Ito po yung tangi nating kailangan. Kung kaya ito yung bunga, inihalin tulad po siya sa isang puno. Ito po yung sunod na punto. So yung metapora o kahalintulad sa puno. Sabi po dun sa verse 3, katulad niya yung punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon na mumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya po yung nagtatagumpay. Ito yung isa sa text na gustong-gusto ng mga prosperity preachers.
and even businessman. They claim and they use this passage for affirming their wealth, success, and prosperity. To be exact po, ginagamit nila yung Psalms 1:1-3. Tinitingnan nila at sa kanilang pag-unawa, kapag ikaw ay mabuti, matuwid, ikaw ay pagpapalain. Basta ikaw ay makadiyos, kahit wala namang tunay na kaugnayan sa Diyos. Ngunit ang pagpapala na kanilang inaasahan dito ay material o pisikal na pagpapala. Gaya ng malimit din nating naririnig, kapag ikaw daw ay na kay Jesus, hindi ka na maghihirap. Gagaling na ang iyong mga karamdaman at pagpapalain ka niya ng lubusan. Ngunit kapag ikaw daw ay naghihirap at nagkakasakit, nagkukulang ka daw ng pananampalataya kay Lord, kaya kapit ka lang. Yan. Pero kung ating susuriin ang talata, hindi naman ito patungkol sa pagpapalang material. Ang pinag-uusapan dito ay pagpapalang espiritual. Lalo na't mayroong laban at hamon yung taong matuwid laban sa mga masama. Inihahalin tulad ang isang taong matuwid sa isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Sabi doon, sariwa ang dahon na mumunga sa panahon at anumang gawin ay nagtatagumpay. Ito yung buhay na may tunay na kaugnayan sa Diyos. Katulad niya isang punong matatag dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. Sariwa ang dahon laging namumunga sa panahon. Hindi po siya apektado ng anumang pagtukso ng kaaway. Hindi siya natitinag ng anumang balakid at hamon ng buhay pagkat ang Diyos ang kanyang kaagapay. At anumang tukso o paghimok ng kaaway nakatitiyak na siya'y magtatagumpay pagkat kasama niya ang Diyos. Ito yung buhay na may tunay na kaugnayan sa Kanya. Ito yung buhay na tunay na pinagpala. Maaaring salat man sa mga bagay na material, tayo, idagdag pa natin ang mga hamon ng buhay na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Mga pinagdadaanan ng taong matuwid o ng hinirang niya, walang pagkabigo, may katiyakan na tunay na mararanasan ang tunay na pinagpalang buhay. Tunay na may kagalakan sa buhay na ito at tunay na may pagtatagumpay dahil sa Diyos na sa Kanya'y pumapatnubay. Yung tunay na pinagpala ay may magandang pahahantungan o patutunguhan. Ito naman yung sunod na puntos. Titingnan natin yung kahahantungan ng taong matuwid. Sabi po doon sa verse 6a, sa taong matuwid si Yahweh ang pumapatnubay. Makikita natin ang presensya ng Diyos ay laging kasama ng kanyang hinirang o nung taong matuwid. Hindi siya iiwan o pababayaan man hanggang wakas. Siya ang patuloy na gumagawa sa atin para sa ating ikabubuti at para sa kanyang kaluguran. Katulad po nung sinabi sa awit ni David sa awit 23 na siya ang ating dakilang pastol at tayo ay kanyang mga tupa at tayo ay kanyang pinapatnubayan. Sabi po dun sa awit 23:4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Tunay na pinagpala ang taong may tunay na kaugnayan sa Kanya. Nandoon ang Kanyang pagsama, paggabay, pagkakaloob ng lahat. Higit pa po sa ating inaasahan. Hands-on sa atin ang ating dakilang pastol, lalo na sa panahon ng kadiliman ng ating buhay. Sa mga hamon na ating nararanasan, siya'y ating kaagapay at ang kahahantungan ng taong matuwid ay tunay na pagpapalang walang patid, tunay na pagpapala doon sa langit. Ngayon naman po ating titingnan yung ikalawang bahagi. Yun namang taong isinumpa o yung suwail. Yan, titingnan po natin una, kaibahan ng masama. Mababasa po natin yan sa verse 4 and 5. Ito po sinasabi, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan, siya ay ihihiwalay sa grupo ng mga banal.
Una po, A1, ipakawangis. Yun po ang sabi sa verse 4, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipahangin ang siyang nagtatangay. Inihalin tulad po yung taong masama, suwail o rebelde sa Diyos sa isang ipa o yung balat ng butil ng palay. Marahil nakakita na kayo noon. Talagang napakanipis noon at isang ihip ng hangin talagang matatangay. Lalo na kapag kayo'y nagtatahip ng bilao. Kapag naglilinis ng bigas, ewan ko lang kung may gumagawa pa noon. High-tech na kasi. Ang isang ipa o yung taong suwail o rebelde sa Diyos ay madaling nadadala ng hangin o nung masama. Dahil on the first place, siya ay patay. At siya po ay patay. Yun yung kanyang naturalesa o nature. Siya ay patay kaya wala siyang interes sa mga bagay na mabuti, sa mga bagay na ukol sa Diyos at sa Diyos. Ano po? Kaya tayo ng mga nagpapakilalang Kristiyano, ano yung ating buhay? Nasaan po yung ating kagalakan o interes sa buhay na ito? Tayo ba ay madaling matangay ng masama? Mas ninanais ba natin o mas masaya tayo sa piling ng mga taga-mundo kaysa mga kapatid natin kay Kristo? Kaya pati sa pagpili ng kapartner, mas gusto taga-mundo kaysa mga kapwa Kristiyano. Ganyan kalimitan ang mga kabataan sa panahon natin ngayon. Mga nagpapakilalang Kristiyano, ginugusto naman ikambing. Walang gana, pilit na dumalo sa mga gawain para kay Kristo. Pero masayang masaya at enjoy sa mga gawain sa mundo. Nandun ang interes, nandun ang kaligayahan. Paano pa natin masasabi na gusto natin sa langit kung ang mga bagay ukol sa langit ay wala na tayong gana? Ang tanong po, tatagal kaya tayo sa langit? Suriin po natin ang ating mga sarili kung tayo'y sa Kanya, baka akala natin tayo'y buhay pero ang totoo tayo'y patay pa pala. Tulad ng ipa na natatangay ng hangin. A2, ito po yung isa pa, pagkawalay sa mga banal, verse 5. Sa araw ng paghukom, parusa niya'y nakalaan, siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Yan po yung sasapitin ng mga taong masama, suwail at rebelde sa Diyos. Ipapataw ang parusang nararapat sa Kanya. Siya ay ihihiwalay sa kalipunan o grupo ng mga banal. Sabi po doon sa Mateo 25:31 hanggang 33, ito po yung ating mababasa. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Yun po ang sabi sa talata. Maliwanag sa talata na hindi po lahat ay ligtas. Maliwanag din sa talata na may pagbubukod. Wala pong gitna o walang purgatorio kagaya ng pinapaniwalaan ng iba. Maliwanag na dalawa lang ang patutunguhan ng tao kapag siya'y namatay. Ang tanong, saan ka kaya kapatid? Sigurado ka ba talaga na sa langit ka pupunta? Marami po sa panahon natin ngayon ang nabubuhay sa maling akala. Sabi naman po sa Mateo 7:21 and 23 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Maaaring kasama ka sa mga gawain katulad nito. Maaaring aktibo ka sa mga gawain, quote and quote, parang Kristiyano.
Ngunit dapat nating suriin ang ating mga sarili kung tayo'y sa Diyos talaga at kung tunay ang ating pananampalataya. Baka tayo'y nasanay lang nakasakasama ngunit wala namang tunay na kaugnayan kay Kristo. Hindi naman si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya kundi ang ating mga sarili o ang ating maling akala. Maliwanag ang babala, hindi din sa pagiging aktibo masusukat ang pagiging Kristiyano, kundi kung may tunay ka ba talagang kaugnayan sa Kanya. Mapepeke natin ang sa ating mga ginagawang paglilingkod, pero yung puso na kung saan siya ay nakatingin, hindi natin yun mapepeke. Kita niya kung ano yung totoo. Ano yung sabi sa ating team verse? Isaiah 62b. Sabi doon, ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba, nagsisisi, sa mga may takot sa utos ko'y sumusunod. Ito yung kinalulugdan niya. Hindi performance. Hindi kung ano mang ipinagyayabang natin. Palaging suriin ang ating mga sarili. Pangalawa po, kahahantungan ng masama. Sabi doon sa verse 6b, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. Sa taong masama, suwail at rebelde sa Diyos, bukod sa siya'y iwawalay sa kalipunan ng mga banal, tiyak ang kapahamakan na naghihintay po sa Kanya. Tiyak ang kaparusahang pangwalang hanggan dahil ang ating Diyos ay makatarungang hukom. Sabi po doon sa Mateo 25:41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay na ihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Hindi po siya nananakot. Maliwanag ang kanyang katangian, siya po'y Diyos na banal at galit sa kasalanan at sa makasalanan. At tiyak niya itong parurusahan, hindi po magmimintis. At ang pinag-uusapan dito, pang walang hanggang pagkawalay sa presensya ng Diyos o pang walang hanggang kaparusahan. Ngayon po ating tingnan yung conclusion. Ang tunay na mapalad o yung matuwid ay yung taong may tunay na kaugnayan kay Kristo. May kagalakan at panginginig na sumusunod sa kanyang mga salita. May pagtatalaga ng sarili na namumuhay ayon sa katotohanan at sa kanyang banal na kalooban. Yun po yung tunay na pinagpala. Pangalawa po, walang kapayapaan ang mga makasalanan. Sabi ng aking Diyos, Isaiah 57:21. Ang tao namang walang tunay na kaugnayan kay Kristo, mga taong masama, suwail at rebelde sa Diyos ay tiyak na mapapahamak. Yun po yung katotohanan. Panghuli, si Jesus lang ang tanging pag-asa ng tao, tunay na kagalakan, kapayapaan at kaligtasan, walang hanggan ay matatamo kung ang ating buhay nakasuko kay Kristo. Nawa kilusin po ng ating Diyos, ng kanyang banal na Espiritu, ang ating puso't isipan sa umagang ito na magpakumbaba sa kanyang harapan at tumugon sa kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa paalala ng inyong salita. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na seryosohin ang aming buhay na may kaugnayan sa iyo. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na ang kasalanan na iwaksi sa aming mga puso at kami mamuhay ayon sa pagkatawag niyo sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming may pagmamalaki sa inyo, lahat ay sa inyo. Maging ang aming buhay. Patuloy po naming makita na ang buhay namin ito ay nakatalaga sa inyo. Patawarin niyo nga kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan.
Kung minsan inaari namin ang aming buhay at ginagawa namin ang aming mga gusto. Sa umagang ito, patuloy nyo kaming kilusin ng inyong makapangyarihang salita. Tulungan nyo nga kami, Panginoon, na magpasako, magpakumbaba, at patuloy na sumunod sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sorry po. May nalimutan ako. Bago po awitin yung response song, nais ko lang pong itanong at reflection na rin bago umakit yung song leader. Ako ba talaga ay nabubuhay para kay Kristo o nabubuhay pa rin sa mga nais at kaluguran ko? Pakalimiin po natin sa ating mga sarili ang katanungan ito. Patuloy pa natin siya sa atin ng ating mga sarili. Salamat po Kuya Raymar sa paalala na nabanggit at naibahagi ngayong umaga. Bilang tugon sa mensahe, tayong lahat po ay tumayo. Atin pong awitin ang ating response song. Kanlungan ko'y tanging ikaw, ikubli ako sa'yo. Tunos ng panahon, kasama kita, Panginoon, sa kapangyarihan mo, O Diyos. Puso ko'y panatag at luluwa, iwasay buhay ko sa Kanya. Sa bawat ulos ng panahon, kasama kita, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Diyos. Puso ko'y payapa, mananatili
Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Ilingap nawa sa atin ng ating Ama sa Langit ang kanyang maamong muka. Iparana sa atin ang tunay na kapayapaan at katagumpayan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa isang Diyos na sa atin ay umibig, sa Kanya na nag-alay ng buhay para sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian at karangalan mula noon, una, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon na nahayag sa ating kalagitnaan. Tunay nga po na tayo po ay laging kulang. Ngunit maraming salamat sa Panginoong Jesucristo sa kanyang katuwiran na nalapat sa atin, tayo po ay minarapat. Para po sa ilang mga kalatas, para po sa araw na ito, meron po tayo mamayang General Assembly and installation of leaders after Lord's Table. No CCI classes, maghintay po sa mga updates sa GC. Para po sa mga kabilang sa tech team, meron po kayong meeting with elders mamaya po after po ng General Assembly. Ganun din po, meron po tayong welcome back. Welcome back po from Canada. Ang atin pong ati Mona and si Shena. Palakpakan naman po natin. Para po sa ilang mga nagpapatuloy na gawain, praying as one, Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday, contact Kuya Carlo, 6 a.m. Saturday, OFW, 8 a.m. CE Virtual Class po, muli po, tayo po ay nagkasagawa ng CE Virtual Class every Tuesday sa pangunguna po ng ating mga tagapagturo, 7 to 8:30 p.m. Inaanyayahan po ang bawat isa na makibahagi. Day of Prayer and Fasting Kick-Off, Wednesday, 8 a.m. Accountability, Wednesday pa rin po, 12 p.m. And end session, 3 p.m. Praying as one, Wednesday, 7 to 7:15 p.m. online. Hope Meeting, every other Thursday, 7 to 8 p.m. C4 Family Live, Friday, 6:30 to 7 p.m. Berean as one, Friday, 7:15 p.m. Jail Ministry, every other Saturday, 2:30 p.m. SBC and Sambahayan, at Better Together Partners in Prayer as scheduled po. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay po, tayong lahat po ay tumayo at sa huling pagkataon, nawitin po natin ang ating victory song, Pinagpala Ako. Kay sarap mabuhay, at kung ika'y kapiling, hindi pagpapalit, agalak na nadarama.
sa'yo, Jesus. Ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon'y nasasabi ko na pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala ako. Pinagpala ako. Pinagpala ako. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.